Annyeonghaseyo, magandang araw po sa inyo lahat. So sagutan na po natin itong mga EPS topic related questions dito sa chapter 24. Simulan po natin sa reading part. So yung instruction po dyan is 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? So again, ibig sabihin lang po ulit niyan is ano daw yung may kaugnayan sa kasunod na salita. So ano daw yung related sa word na ito? So yung word po natin is unheng. Unheng. So alin ba dyan sa choices yung may kaugnayan dyan? Then, supo, ibig sabihin po niyan is parcel or package. Number 2, tungjang, ibig sabihin yung passbook or bank book. Passbook. Menu pan, menu. Sa restaurant, yung makikita mo yung listahan ng mga pagkain sinaserve nila. So bangjon naman, ibig sabihin po niyan is prescription. Sa Tagalog, reseta ng doktor. So of course, the correct answer is number 2. Yan lang naman yung may kinalaman sa word na unheng, meaning bank. Correct answer is number 2. Next, 2 and 3, yung instruction is 민간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So again, fill in the blank ito, ang ibig sabihin niya. So basahin natin itong sentence sa number 2. Sabi dyan, 저는 찾거나 보낼 때 blank를 이용합니다. 카드를 넣고 버튼만 누르면 되니까 편리합니다. So ano kaya ang ilalagay natin dyan sa blank? So translate po natin yung unang sentence. So sabi, 저는 is I, 눈을 찾다. 눈을 찾다, ibig sabihin po niyan is to withdraw. Withdraw ng pera. Withdraw money. Merong gona, so yung gona po is for. Punelte. So yung verb po natin dyan, puneda, meaning to send. Merong lte. So yung lte, ibig sabihin naman po is when. Kapag sa Tagalog. So when sending. Yun yung ibig sabihin niya. When sending or kapag nagsisend. Blank, will is an object particle. 이용합니다, ibig sabihin to use. So sabi niya, I use blank when withdrawing money or sending. So yun yung ibig niyang sabihin. Gumagamit daw siya ng blank kapag nagsisend or nagwi-withdraw ng pera. So yan yung hahanapin natin mamaya. So kuha tayo ng clue dito sa kasunod na sentence. Sabi, 카드를 넣고, so card, card. With object particle, 넣다 is to put in. So nilalagay, pinapasok. Yung who is end. Button. So button is yung pindutan. Button. Merong man. So man, ibig sabihin po niyan is only. Sa Tagalog, lang. No, lang. Ito namang nuruda. Nuruda, ibig sabihin po niyan is to press. Pindutin. Press. Pindot. Merong myon, dweda. Ken. Rin pong you just have to. No, gagawin mo lang in Tagalog. Merong nika dito. So nika, another conjunction, ibig sabihin po niyan is because. Dahil. 편리합니다. Ibig sabihin po nito is convenient. Convenient, ibig sabihin madali lang or smooth lang yung transaction. So translate po natin. Sabi niya, it is convenient because you just have to press the button and put your card. Insert your card. Yun yung meaning niya. Sa Tagalog, convenient yon
Kasi kailangan mo lang ilagay yung card mo and pindutin yung pindutan, yung button. So yun yung translation niya. So saan ka ba nalagay ng card and may pinipindot na button para mag-send at mag-withdraw ng pera? Diba sa ATM? So hanapin natin dito sa choices kung ano yung may translation ng ATM. Number 1, Kesangi. So Kesangi is calculator. So X na yan. No? Number 2, Setakki. So Setakki naman is washing machine. Panglaba. So of course, X na rin yan. Hyude Jonwa. Hyude Jonwa, ibig sabihin naman po niyan is cellphone. So X na rin yan. So number 4, ito yung sagot na hinahanap natin. Hyongum Inchulgi. Hyongum Inchulgi. So ibig sabihin kasi nito is ATM machine. Yung ginagamit pang-withdraw or pang-remit ng pera. So yun siya. So ilalagay mo yung card mo dyan and pipindot ka lang ng pindutan, button. So number 4 is the correct answer. So dito naman tayo sa number 3. Sabi dito, 고향에서 받고 온 한국 돈을 다 썼습니다. 월급날까지 10일이나 남아서 우리나라 돈을 한국 돈으로 랑을 하려고 합니다. So translate po natin yung unang sentence. Sabi, Kuyang is hometown. Yung lugar na pinanggalingan mo. Eso, from. Pwedeng from, pwede rin pong location marking particle, location preposition. Bakko un, ibig sabihin, in Tagalog po niyan is yung pinapalitan niya, no? Exchange, no? Sa English. Hanguk Dun. So Hanguk is South Korea. Yung Dun naman is pera. So pera ng South Korea, so that's Korean won. Merong object particle. Yung ta is all, lahat. So sumnida, past tense ng suda, which is to use. So ibig sabihin, gamit na. Use. So translate natin. So sabi niya, I used all the Korean money or Korean won that I exchanged from our hometown. Sa Tagalog, sabi niya, nagamit ko na lahat ng pera ng Korea o Korean won na pinapalitan ko pa sa aming hometown. So yun yung ibig niyang sabihin. So pakitake note po niya mga vocabulary na iyan. And translate natin yung kasunod na sentence. Wolgup nal. So wolgup is sahod, buwan ng sahod. Merong nal, so ibig sabihin araw ng sahod. So payday. Payday. Yung kaji is until or to, hanggang. Shibil. So shibil is 10 araw, 10 days. Yung ina dito, pag dinikit po kasi yan sa mga counting units, meron siyang meaning na as many as or as much as. Yun yung mga meaning niya. Basta nakadikit siya sa mga counting unit. Namaso. Namaso, yung verb po natin dito is namta. Namta, ibig sabihin po niyan is to remain, natitira. Meron na pong aso, yung because na conjunction. Because, dahil sa Tagalog. Pwede rin po yung and then, depende sa context ng sentence. Uri. So, uri, our. Pwedeng our, pwedeng we, pwedeng us. Depende sa gamit. Nara, country. Dun, money. Merong object particle. Hanguk, South Korea ulit.
May dun, so money ulit. So pera ng South Korea, so Korean won. Yung euro is 2. No? 2. Merong blank, so yan yung hahanapin natin. Object particle, and then hada to do na may ryugu hamnida, meaning to intend to. So haryugu hamnida, ibig sabihin po niyan is I intend to do. Intend to do. Sa Tagalog, balak pong. Intention pong. So yung sabi dito sa second sentence, balak pong ipablank 2 Korean won yung pera ng aming hometown, no? Or ng aming bansa. So balak niyang ipablank 2 Korean won yung pera ng kanilang bansa. Kasi may natitira pang 10 araw hanggang sa araw ng sahod, hanggang payday. So yun po yung sabi sa second sentence. So pakitake note po ng mga vocabulary na nandiyan. Gamit niya na lahat ng pera niya. May 10 araw pa hanggang sahod. So balak niyang ipablank 2 Korean won yung pera ng kanilang bansa. So ano bang tawag sa proseso na iyon? So di ba that's money exchange. So yan yung hahanapin mo dito sa choices. So balak niyang ipapalit yung pera ng kanilang bansa to Korean won. So number 1, translate natin. Sunggum. Sunggum is remittance. So remittance ba ang tawag doon? Sa pagpapalit ng pera ng isang bansa to another country's money? Hindi naman, di ba? Remittance po kasi ibig sabihin niyan yung pagpapadala, no? Pag-transfer. So X po yan. Ipgum. So ipgum is to deposit. To deposit. So hindi naman deposit yung gagawin niya. Pag sinabi kasing deposit, ipapasok mo yung pera sa bangko mo, bank account mo. So X yan. Number 3, hwanjeon. So hwanjeon is money exchange. Money exchange or currency exchange. So obviously, ito po sagot na hinahanap natin. So hwanjeon haryugu 합니다. hwanjeon을 haryugu 합니다. Sabi niya, I intend to do currency exchange, our country's money to South Korea's money. So yun yung ibig niyang sabihin. So money exchange is the correct answer for currency exchange. Number 4, bakit kaya malito? Yung yegum, ibig sabihin po niyan is savings. O pwede pong deposit. So wala pong kinalaman dun sa sentence po natin. So again, yung pagpapalit ng pera, that's hwanjeon hada or hwanjeon, currency exchange. So dito naman po tayo sa number 4. So yung instruction po dyan is 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. So ibig sabihin po ulit niyan is read the following passage and please select the same one with the content. So basahin yung kasunod na article or passage and piliin yung kahalintulad sa content. So meron pong picture or graph dito. Kapag ganito, dumiretso na po kayo sa choices. Number 1, sabi, 예금주는 민민아웅입니다. 예금주. Ano ba yung 예금주? 예금주 is yung depositor or account holder. Merong topic particle, so yan yung pinag-uusapan sa sentence. Minming aung. So ito po yung name niya, Min aung. And then imnida is amar, formal, declarative. So sabi dyan, yung account holder daw, yung depositor is si Minmin aung. Tama ba yan? Tama po yan. Ang nakalagay po dito, si Minmin aung. Sa kanya nakapangalan itong passbook na ito. So this is a passbook. No?
So, number 1 is the correct answer na kaagad. So, yan yung sagot na hinahanap natin. So, tingnan natin to iba, bakit sila naging mali. So, purahin po muna natin yung iba. Number 2, sabi, 이 사람은 통장에 서명을 했습니다. So, 이 is this. 사람, person. Topic particle. So, alam mo na, yan yung pinag-uusapan. Itong tao. 통장 is ito, passbook. Passbook, 통장. Merong which is a location preposition, location particle. 서명, hada, ibig sabihin po niyan is to sign. Pirma, no? Naka-past tense lang po, formal. So, ibig sabihin, itong tao daw na ito ay pumirma sa kanyang passbook. So, tingnan nyo, meron bang pirma dyan sa passbook na yan? So, andito yun sa section na ito. Nakalagay, tujang or somyong. So, tujang, ito po is seal. Seal, selyo, yung ganto. Itong marka na yan. Somyong, again, is pirma, sign. So, wala pong pirma dyan. Nakasil po yung card holder or account holder dyan. So, seal yung ginamit niya, hindi siya pumirma. So, kaya naging mali itong number 2. So, sa South Korea po kasi, common po na ganyan yung ginagawa po nila. Meron silang pantatak. Nagsisilbing sign din po nila yan sa mga official documents. So again, tujang po ang tawag dyan. Seal, hindi po yan somyong na pirma. So mali po itong number 2. So pakitake note nyo po yan. Next, dito naman tayo sa number 3. Bakit to naging mali? Sabi, 이 사람은 돈을 한 번도 찾지 않았습니다. So, isaram. So, itong tao ulit, this person, merong topic particle, dunul. So, dun is money. Pera. Merong object particle, hanbundo. So, hanbundo, ibig sabihin po niyan is even once. Sa Tagalog, kahit isang beses. Merong chatta. So, yung chatta dito, since pera yung pinag-uusapan natin, ibig sabihin is to take out money or to withdraw. To withdraw. Merong G anasumida. G anta na naka-past tense form lang. Again, meaning po niyan is not or do not. Dinidikit sa mga verb adjectives. Sa Tagalog, hindi. So, sa English, ang ibig sabihin po niyan is this person did not withdraw money even once. Sa Tagalog, hindi nag-withdraw kahit isang beses ng pera itong tao na ito. Tama ba yan? So, tingnan niyo yung passport niya kung nag-withdraw ba siya o hindi. So, ito. Kore ilja. Ibig sabihin po nito is transaction date. So, take note nyo na rin po ito para alam po ninyo. Yung date ng transaction. So, ayan, mga date yan. 자주신 금액. So, 자주신 금액, ibig sabihin po niyan is amount na withdraw. So, withdrawn amount. So, dito natin makikita kung may withdraw ba siya or wala. So, kung makikita po ninyo, noong September 26, 2025, nag-withdraw siya ng 50,000 Korean won. So, mali itong statement sa number 3 na hindi siya nag-withdraw even once. Kasi nga, nag-withdraw siya. Diba? May transaction. So, kaya po naging mali yung number 3. So, translate muna natin to. Tuloy natin. Matishin kume. Ibig sabihin naman po nito is deposit amount. Yung amount na pinagkatiwala mo sa bangko, deposit amount. So nag-deposit siya ng 100,000, nag-deposit din po siya ng 2 million Korean won.
Next, namın kumek, ibig sabihin naman po nito is remaining balance. Remaining amount. Yung amount na natitira sa bangko po ninyo. So currently, meron siyang natitirang 3,050,000 Korean won. So pag-take note nyo po yan, kapag kayo nasa South Korea na, para maintindihan nyo rin po. So burahin na po natin. So tingnan natin itong number 4, bakit siya naging mali? Sabi, 이 사람 연락처는 067 1236 4189입니다. So, translate natin. So, isaram ulit. So, itong tao, 연락처. So, 연락처 naman is contact number. Merong topic particle. So, alam mo na yung pinag-uusapan is yung contact number nitong tao na ito. Ito, number na binigay. Imnida, yung is-am-are, again, foreman. So, yung contact number daw ng tao na ito ay ito. 067-123-64185. Ito. So, contact number na ba yan? Hindi po. Ang nakalagay po dito is Keja Bonho. So, Keja Bonho, ibig sabihin po niyan is account number. So, hindi niya po contact number yan. Account number niya po yan sa bangko. So, make sure po na i-take note yung mga vocabulary na nag-discuss natin. Magagamit nyo rin po yan kapag kayo ay nasa South Korea na. Again, correct answer is number 1. So, dito naman po tayo sa number 5. So, yung medyo long paragraph. So, basahin natin, intindihin, and saka natin sasagutan. Sabi sa first sentence, 한국의 은행은 평일에는 오전 9시부터 오후 4시까지 영업하지만 공휴일이나 주말에는 문을 열지 않습니다. So, translate natin yung first sentence. Sabi, 한국에. So, 한국 is South Korea. Merong 의, possessive particle, parang apostrophe S sa English. 은행. 은행 is bank. Bangko. With un, which is a topic particle. So, alam nyo na, ito yung pinag-uusapan sa sentence. Yung bangko sa South Korea. Yongil. So, Yongil, meaning po niyan is weekdays. Yung Monday to Friday. Merong tsaka nun, time particle, tsaka topic particle. Ujon. So, Ujon is AM. Morning. 9:00, of course, that's 9 o'clock. Buto. So, ibig sabihin from, simula. Ohu, PM. Afternoon. Neshi is 4 o'clock. Kaji, until, hanggang, or to, sa English. Yongop hada. So, yongop hada, ibig sabihin po niyan is to do business. No? Or business hours. So, since oras yung pinag-uusapan natin sa business hours. And then, merong jiman, ibig sabihin, pero. Kung Hyu-il. So, Kung Hyu-il, ibig sabihin po niyan is public holiday. Public holiday. Merong ina or o sa Tagalog. Juman. So, Juman is weekend. Sabado at linggo. Merong tsaka nun, time marker or topic particle naman itong nun. Munul yolda. So, munul yolda, yung mun ibig sabihin door, di ba? Pinto. The object particle and then yolda meaning to open. So, ibig sabihin, bukas yung pinto. O ito po yung business hours po talaga, operating hours. Yung mga oras na bukas yung pinto ng business establishment. So, operating hours. Merong G ansumnida. So again, G ansumnida, not or do not. Hindi sa Tagalog. Dinidikit sa mga verb or adjective stem to negate yung meaning. So hindi.
So yung sabi po dyan, kapag weekdays daw, yung mga bangko sa South Korea, they do business from 9 a.m. until 4 p.m. So yun yung ibig niyang sabihin. So, ibig sabihin, open from 9 a.m. to 4 p.m. pag weekdays yung mga bangko sa South Korea. Pero, so may conjunction na pero, but, pero, hindi daw bukas yung pinto nila. So, meaning hindi sila open kapag public holidays or weekends. So yan po ang meaning ng first sentence. Make sure na i-take note po yung mga vocabulary po natin dyan. Second sentence po tayo. Sabi, 그래서 직장인들은 ATM이나 스마트폰을 이용해서 행 업무를 보는 경우가 많습니다. So translate po natin. 그래서. So 그래서 is so. So therefore sa English, sa Tagalog, kaya naman. 직장인들. So 직장인 is worker. Trabahador. Merong 들 which is plural particle kaya magdadagdag tayo ng s. Ibig sabihin, madaming worker. Merong nun, topic particle. So ito yung pinag-uusapan sa sentence. ATM. So ATM, alam na natin yan, yung wini-withdrawhan ng pera. Meron ulit ina, meaning or. Smartphone. So smartphone, smartphone, CP, cellphone. With object particle, iyong hada. So yung verb natin dyan, iyong hada, meaning to use. Meron lang pong heso. Ginawang heso, yung conjunction po natin na because, or, and then. Yung aso, oso, or heso. Pwede siyang because, pwede rin pong and then. Depende sa context. Eto. 은행 업무를 보다. So, 은행 업무를 보다. Ibig sabihin lang po niyan is to do bank transactions. Meron lang tayong minomodify na noun na kasunod. So, yung cases, and then subject particle, and then mansumida, adjective meaning marami, a lot, many. So yung second sentence, sabi po dyan in Tagalog, kaya naman, maraming kaso or pagkakataon na yung mga workers, they do bank transactions gamit ang ATM or smartphone. Simple ang ibig sabihin yan. So yung mga workers, gumagamit daw sila ng ATM or smartphone kapag meron silang gustong gawin sa kanilang mga bank accounts. So, punta tayo sa kasunod na sentence. Sabi, 최근에는 영업점이 없이 인터넷이나 모바일 앱을 통해 은행 업무를 처리하는 인터넷 전문 은행도 생겨서 이를 이용하는 고객이 많아지고 있습니다. So medyo mahaba yun. No? So translate natin isa-isa. 최근에는. So 최근에는, ibig sabihin lang po niyan is recently, lately, nowadays. Yun yung mga meaning niya. 영업점. 영업점, ibig sabihin po niyan is business branch. 없이, ibig sabihin none, wala. Internet, internet is first internet. Merong ina ulit or mobile app. So mobile app, no? Yung mga apps sa cellphone. Merong object particle. Yung tunge po dito, ibig sabihin lang po niyan is true sa pamamagitan ng gamit ang 은행 업무. So, 은행 업무, bank transaction. Bank transaction. Merong object particle, 처리하다. 처리하다, ibig sabihin po niyan is to process.
merong minomodify na noun na kasunod, yung internet John Moon Unheng. So ibig sabihin naman po nito is yung mga digital banks. Yung mga internet-only bank. So ayan siya. So para magkaroon kayo ng idea, yung internet John Moon Unheng, katulad po ng Maya Bank, Tonic, yung Uno, Digital Bank, yung mga ganon. Yung wala silang mga physical branch or offices, di ba? Lahat ng transaction ay online lang. So yun po ang tinutukoy dito. So, pakitandaan po yan. Do dito naman is also lang po yan. Also or din sa Tagalog. Also or to. Ito naman, sengyoso. Senggida po yung verb natin dyan, meaning to appear. Sumulpot, no? Or nagkakaroon in Tagalog. Meron lang also, because, or and then po ulit. Because, or and then. So translate muna natin to kasi medyo mahaba na. So dahil may mga nag-a-appear or nagsusulputan din ng mga digital banks na nagpa-process ng bank transactions sa pamamagitan ng or gamit ang internet or mobile app na walang business branch or physical branch recently. Tuloy natin. So paki-take note po muna yan, mga vocabulary na yan. Translate natin yung last na clause. Sabi, iril. So iril is ito, this. With object particle lang. No? Iyong hada. So iyong hada again to use. Merong minomodify na noun, puget, meaning customers. Customer, customers. May subject particle lang and manajigu is sumida. So manajida, ibig sabihin po kasi niyan is to become many. No, dumadami. And meron pang present progressive tense na gu is sumida, ibig sabihin continuously pa rin nangyayari. So sa English, increasing, tumataas, dumadami. Yun yung ibig niyan sabihin. So sabi po dito sa last clause, dumadami daw, dumadami yung mga customers na gumagamit nito. So buuin natin yung sentence na ito. Sabi niya, recently, dahil may mga nag-a-appear o nagsusulputan din na digital banks na nagpa-process ng bank transactions gamit ang internet or mobile app na walang physical or business branch, kaya dumadami yung mga customer na gumagamit nito. So yun yung ibig sabihin sa last sentence. So ngayon, tingnan na natin sa choices kung alin dyan yung ito sa nabasa natin. Number 1, internet Jongun Unhenge Yongop Jomi Manajigu Isumida. So internet Jongun Unheng. Again, digital banks. No? So digibanks, digital banks. Merong uy, so yung apostrophe S. So digital banks, Yongopjom. So Yongopjom, again, yung business or physical branch. Yung actual branch ng isang business. Manajigu Isumida, again, tumataas, dumadami, increasing. So dumadami daw yung physical or actual branch ng mga digital banks. Tama ba yan? Sinabi ba yan doon sa nabasa natin? Of course, po. Kasi nga, yung mga digital banks, nagpa-process yan ng bank transactions through or sa pamamagitan ng internet or mobile app. So wala silang physical or business branch. So mali po yung number 1. So wala silang yung, so hindi yun dumadami. So mali yan. Number 2, sabi, Jumare Unheng Omurul Buryomen Neshikaji Kaya Hamnida. Tingnan natin kung tama ito. Translate po natin.
Jumal. So Jumal meaning weekend, Sabado, Linggo, with time marking particle, Unheng umurul Buddha. So again, two bank transactions. May reunion, ibig sabihin po niyan is if you intend to, kung balak mo sa Tagalog. If you intend to. So, kung balak mo in Tagalog. Neshi Kaji. So Neshi is 4 o'clock, may Kaji meaning to or until. Hanggang. Kaya hamnida, meaning must go. So you must go until 4 p.m. or 4 o'clock if you intend to do bank transactions on weekends. So, dapat kang pumunta hanggang alas 4 kung balak mong gumawa ng mga bank transactions. Tama ba yan? Kapag weekend hanggang alas 4? Mali po yan. No? Again, sabi nga, yung mga bangko daw sa South Korea, hindi yan nag-ooperate o hindi nagbubukas yan weekends or public holidays. So mali po itong number 2. Again, yung hanggang alas 4 na business hours ay kapag Pyong-il meaning weekdays lang po yan. So mali po yung number 2 kasi hindi sila nagbubukas ng weekend. Number 3, sabi, 인터넷 전문 은행을 이용하는 사람은 별로 없습니다. So, internet 전문 은행. So, again, digital banks. The object particle, 이용한. So, 이용하다, to use. Merong minomodify na noun na kasunod, saram, meaning person, tao. Ito naman pong 별로 없습니다, ibig sabihin po niyan is not much. Wala gaano. So, ibig sabihin, wala gaano. So, ang sabi, wala gaanong tao na gumagamit ng digital banks. Tama ba yan? So, andito tayo sa digital banks. Yan yung pinag-uusapan. So, mali po yan. Again, ang sabi, dumadami daw yung customers na gumagamit nito. So, yung nito, tinutukoy is yung digital banks. Kasi nga, nagpa-process sila ng bank transactions gamit lang yung mobile app at internet. So, in demand po yan. Marami yung gumagamit. So, mali yung number 3. Yung pinaka-clue nyo dyan is ito. Kugegi manajigu isunida, meaning dumadami yung customers. So, hindi po yan not much. Wala gaano. So, the correct answer is number 4. Sabi, 스마트폰으로 은행 업무를 보는 직장인이 많습니다. So, smartphone, merong turo, ibig sabihin by or using or through. 은행 업무를 보다, again, bank transactions. Same dung kanina. Do bank transactions. So, andyan siya sa sentence. Merong nun, may minamodify ulit na noun. Yung noun natin is 직장인. 직장인 meaning worker. Okay. Subject particle lang because meron tayong adjective na 많습니다, meaning many, marami. So Tagalog, ibig sabihin po niyan, marami daw worker yung gumagawa ng bank transactions gamit ang cellphone. There are many workers who do bank transactions using smartphones. So tama po yan. Sabi nga kanina, yung mga workers, marami daw cases na they do bank transactions using ATM or smartphones. So same po doon sa article or passage na nabasa natin. Kaya po naging tama yung number 4.